Naaalala pa ni Reyna kung paanong nagmamadali niyang pinulot ang saplot niya habang mahimbing na natutulog ang binata. Ang gaga mo talaga, Reyna. Pinagalitan niya ang sarili nang tuluyan na siyang makalabas ng hotel room. Tandang-tanda niya pa kung paanong naiwan pa ang high heels niya sa nagsara na agad na elevator, kaya naman nakapaa siya na pumara ng taxi. Napasabunot siya ng buhok at napabuntong hininga. Mommy, are you okay? Mabilis niyang nilingon ng anak. Ang noon nito ay nakakunot at ang mapupungay nitong mga mata ay nag-aalala sa kanya. Of course, baby. Come here. Masunuri naman itong lumapit sa kanya. Kamukhang kamukha ito ng ama nito. Sa kung paanong ang mga mapupungay na mata nito ay malalim kung tumingin. Ang ilong nito ay maliit at matangos. Tanging ang buhok lang yata nito ang namanas sa kanya. Dahil kulot ang buhok ng bata. Do you miss dad again, mommy? Humarap kay Reyna ang anak. Ang tanging alam lang nito ay nasa Pilipinas ang ama at may mga trabaho na dapat tapusin. Kaya hindi sila nabisita man lang nito sa loob ng 4 na taon. Yes, baby, but it doesn't matter. I have you naman. Nag-aalala pa ang mga mata nito ngunit niyakap na lang siya dahil alam nito na ang mahiwagan nitong yakap ang magpapakalma sa kanya. I love you, my baby Nate. Hindi niya maitatago ang katotohanan na manang-mana ang anak niya sa ama nito. Ang pagiging alerto nito sa lahat ng bagay. Ang pagiging seryoso at makulit nito ay parang kuhang-kuha sa ama. Ngunit, kailan nga ba siya magiging handa na ipakilala ang bunga ng isang gabing kapasukan niya sa sariling ama ng kanyang anak? Go anak! Go! Kaya mo yan! Malawak ang ngiti niya habang pinapanood ang anak sa weekly class nito sa taekwondo. Mahilig kasi ang anak niyang pag-practice ng mga gamit nila sa kanilang bahay. Kaya enroll na lang niya ito sa klase para din mahubog ang bata sa nais nito. You saw that, mommy? Tuwang-tuwang anunsyo ng anak niya nang malakas itong sinipa ang isang bagay at nasira ito. Pumalakpak naman siya at tumangutango. I'm so glad to see you here again, Miss Dimson. Nilingon niya ang lalaking nagsalita. Isa ito sa instructor ng anak niya sa balance class. Ngumiti naman siya at bahagyang yumuko para bumati. Yeah. It's my son's weekly training to other class. I see a lot of improvement in him. He's good at his age. Tiningnan niya ang anak. Paanong hindi ito gagaling? Anak ito ng lalaking mula sa pamilya ng mga mahuhusay na agents. Mana-mana lang. Natatawang aniya sa mahinang tono. What? Ngumiti siya at umiling. Nakita naman niya na tapos na ang anak niya kaya nilingon niya ang lalaki. We need to go. Paalam niya pa dito. Bumuka ang bibig nito at parang may nais pang sabihin. Miss Dimson, would you like to join me for a dinner? Pinigilan niyang itaas ang kilay. Sa halip, ay tipid siyang ngumiti at umiling. Sorry, we have plans tonight eh. Bye, Mr. Katasio. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang lalaki. Dinaluhan niya agad ang anak at niyakap ito. Aaminin naman niyang gwapo ito, single at matangkad. Bukod pa doon, mayaman ito. Pero bali-balik na rin man ang mundo, iisang tao pa rin ang nanaisin niya ng paulit-ulit. At hindi nga niya alam kung kilala ba siya nito. What do you want for dinner, anak? Nakangiting tanong niya nang makapasok sila sa kotse niya. Inayos pa niya ang jacket dahil taglamig na sa Amerika. I want some creamy pasta, mommy. What do you want for dinner, mom? Natawa siya sa bibong anak
bago ayusin ang seatbelt nito. I want what you want. 5 taon na rin ang nakaraan nang umalis sila ng Pilipinas. Nang malaman niya na nagdadalang tao siya, ay nag-alala siya na baka ipagtabuyan lang sila ni Nixon Veron. Sa takot na mangyari yun, pinili na lang niya mabuhay sa Amerika at palakihin mag-isa ang anak nila. Mommy? Sinulya pa niya ang anak sa rearview mirror habang nagmamaneho siya. Nakatingin ito sa labas ng bintana. Marahil ay pinagmamasdan ng mga snowdrop. Yes, baby. When can I see Daddy? Napakurap-kurap siya at iniwas ang tingin sa anak. Itinoon niya yun sa daan. Why? You wanna see him? Umakyat ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang tatanungin ito ng anak. Hindi niya lang lubos sa kalain na ganito kaaga. There's a family party in my school, Mom. Can Dad attend? Bumigat ang pakiramdam niya. Nawala sa isip niya ang party na yon. Nabanggit na nga pala yon sa kanya ng nursery teacher. I will try to ask your dad, anak. Sinungaling. Paano niya matatanong ang ama nito? Hindi nga nito alam na nag-e-exist silang dalawa. Agad na lumiwanag ang mukha ng anak. Pumalakpak pa ito at malawak na ngumiti. Really, Mom? Yay! Napagdikit pa niya ang labi at hindi niya alam kung paano hahagilapin si Nixon. Ilang taon na rin nung sinimulan niyang hindi na malaman kung anong ganap dito sa buhay. Hindi niya na alam kung may asawa ito o kaya may mga anak. I will, anak. I will ask your dad. Mahinginang sagot niya na kahit siya ay hindi sigurado. Hanggang kailan ba siya magsisinungaling sa anak? Pagka-uwi nila ay nag-asikaso na agad siya para sa dinner nilang dalawa. Malalim ang iniisip niya. Siguro, ito na rin ang tamang panahon para harapin si Nixon Veron at sabihin dito ang tungkol sa anak nila. Ano naman kung hindi sila nito matanggap? Ang gusto lang niya ay makilala ng anak niya ang ama nito. Yun ang hindi niya ipagkakait sa anak. Daddy looks so much like me. Narinig niyang masayang sabi ng anak dahil hindi niya inilihim dito kung ano ang itsura ng ama. May mga picture frame pa ito nakatabi ng litrato nilang dalawa. Kamukhang kamukha mo talaga siya, anak. Siguro ay dahil in love siya sa lalaki noon pa man. Kaya kahit buntis na siya, ay mukha nito ang hinahanap-hanap niya. Naging mahirap sa kanya dahil gusto niyang yakapin ito. Ngunit wala siyang anumang karapatan. Malakas ang puwersang hinila ni Nixon ang kwelyo ng lalaki at parang laruan lang na binalibag ito sa sahig. Sinipa naman niya mula sa likod ang lalaki may hawak na kutsilyo. Kuya, watch out! Rinig niyang sigaw ni Marian. Kaya naman mabilis siyang umiwas at sinuntok ang huling lalaki. Wow, kuya! Nice moves! Ngumisi siya at pinagpagan ng mga kamay. Kaya dapat, magtuto ka na ng pang self-defense mo. Hindi palagi uuwian kita dito. Inakbayan niya ang bunsong kapatid habang naglalakad sila palayo na parang walang nangyari. I'm going home this year, kuya. At isa pa, nagbabakasyon lang naman ako here. Alam mo naman na hindi ganon kadaling kalimutan ng lugar na to. Ngumisi lang siya sa kapatid at ginulo ang buhok nito. That's the right decision. Para naman, mapuntahan mo palagi si Nadia at ang mga pamangkin natin. Tumigil sa paglalakad si Marian at humarap sa kanya. Sumimangot pa ito at ngumuso. What do you mean by that, kuya? We're not going home together? Doon na, nagsimula ang pagsiseryoso ng mukha ni Nixon at bahagyang ngumiti. May hahanapin lang ako dito sa Amerika, Marian. Uuwi rin ako kung mahahanap ko na siya. Nagtaas ito ng kilay sa kanya.
Nanunuri ang mga mata. Siya? Is it a girl? Ngumisi siya at hinila na ang kapatid para magpatuloy sa paglalakad. Naihilamos na naman ni Nixon ang palad sa muka. Kalahating taon na siyang naghahanap sa babaeng nakasama niya nung gabing yun. Sinuyod niya na nga ata ang buong mundo para lang makita ito. At ito na lang ang tanging bansa na hindi niya na-check. Dahil sa frustration, napatayo siya at kinuha ang susi ng kotse niya. Where are you? Why are you hiding from me? Hindi sana siya magiging ganito kaproblemado kung nakita niya lang ang mukha nito sa CCTV. Ngunit puro nakayuko ang kuha ng dalaga. Sinulya pa niya pa ang crystal box bago tuluyang lumabas. Nakalagay doon ang high heels ng dalaga na naiwan ito sa loob ng elevator. Hindi niya na ito pinakawalan. Itinago niya pa ito. Pagpasok pa lang niya sa kotse, tumunog na agad ang cellphone niya. Sinagot niya agad yon habang ini-start ang kotse. Yes? Nixon, is Marian with you? Nangunot ang noo niya sa tanong ng ina. Alam naman ito palagi na kasama niya ang kapatid. Yes ma'am, why? Wag muna kayong uuwi ng Pinas. Doon tuluyang nangunot ang noo niya. Ito pa nga excited sa pag-uwi nila palagi. Ngayon, ay ayaw sila nitong pauwiin. Why? What happened? There's a huge problem here and the family wants you out for the meantime. Kami nang bahala dito. Nalinawan naman siya sa ibig nitong sabihin. Hindi niya alam kung nakasanayan na ng pamilya nila. Subalit kung hindi naman hihingi ng backup, labas na sila doon. It's their family's pride and own battle. Hihinga mga ito ng tulong kung kailangan na talaga. Noted, Mom. Just tell me kung kailan mo kailangan ng mga tao ko and I'll send them right away. Narinig niya ang halakhak nito at ng tito niya sa kabilang linya. Chill. We have a lot of people here. Sa tao pa lang na uncle mo, grabe na. Napailing na lang siya. Ano pa nga ba ang masasabi niya? Besides, his uncle is the one and only Manuel Peralta. Tinapos na niya ang tawag at tuluyan na siya nag-focus sa pagmamaneho. Sa bagay, may sarili rin siyang problemang kinakaharap ngayon. Kaya nga ilang buwan din siyang hindi kumuha ng misyon dahil may mas mahalagang misyon siyang gagawin. Pagkababa ng kotse ay dumiretso siya sa lobby ng mall. Hindi ganun karami ang tao kaya naman, sakto lang para makapaglibot siya at para makahinga ang utak niya. Kinuha niya ang cellphone at dinaya lang number ng kapatid. Nang sumagot ito, ay agad siyang nagsalita. Did mom call you? Hindi kuya, why? She told me to stay here for a while. Anyway, I'm out. Stay in there. Babalik din ako agad. Malakas na tumama sa hita niya ang batang tumatakbo. Natigilan siya dahil hindi niya rin ito napansin. Aw! Nauutal pang saad ng bata. Hey kid, are you okay? Nag-aalalang tanong niya dahil nakayuko ito at hawak ang noo. Mabilis siyang nag-squat para mapantayan ang tingin nito. What happened? Nakapikit ang isang mata nito at nakakunot ang noo. Hindi niya alam kung nagkataon lang, pero sabay na nanlaki ang mga mata nila nang makita niya ang itsura nito. Daddy? Gulat na gulat siya. Halos mahulog ang panga niya sa sinabi nito. What the hell, kuya? What's happening? Rinig niya ang pagkatsismosa ng kapatid, kaya nataranta siyang nagpaalam dito. I'm gonna talk to you later. Kid, I'm not your dad. But where's your mom? Napakurap-kurap pa ito at namuo ang tubig sa mga mata. Did you not remember me, Dad? Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Sandali siyang natigilan. You look exactly like me when I was a kid.
Hindi niya maintindihan ang biglaang pagtibok ng puso niya. Para bang may sinasabi ito sa kanya ngunit hindi niya maintindihan. Shh! Don't cry, don't cry. Let's just find your mommy. Marahan niyang inilapat ang daliri sa pisngi nito para punasan ang mga luha nitong mabilis na kumakawala. May kung ano sa loob niya na nagnanais na yakapin ang bata. Hindi niya maintindihan ang sarili. Alam niya ang itsura niya nung maliit pa siya. Dahil halos buong pamilya nila mahilig kumuha ng litrato at gumawa ng sariling album. Baby! Sabay silang napalingon ng bata na nasa harap niya. Tuluyan siyang natigilan nang makita ang babaeng nasa harapan nila ngayon. Gulat na gulat ito nang tumingin ito sa kanya. Reyna? Hindi niya maintindihan ang sistema. Ang tagal niyang hinanap ng babaeng to. Dahil ang akala niya ay nagkamali lang siya. Na baka hindi ito ang babaeng kasama niya nung gabing yun. Nixon? Kitang-kita niya kung paano nito itago ang panginginig ng kamay sa likod nito. Marahan siyang napatayo at pabalik-balik na tiningnan ng bata at ang babaeng nasa harapan niya. Is he my son? Nakatulog na si Nate dahil sa pagod nito sa paglalaro kanina. Pareho silang tahimik ni Nixon sa loob ng sasakyan habang patungo sa tinutuluyan nilang bahay. Ako na. Naiusal niya nang bubuhati na sana ng lalaki ang anak nila. Pero inagaw nito ang bata. Tumabi siya ng bahagya para makuha nito ang anak nila sa backseat. Nang makalabas ito, ay siya na ang nagsara ng kotse. Mabilis naman siyang naglakad para buksan ang pinto ng bahay. Dito yung kwarto niya. Hindi siya makatingin ng diretso dito. Iniiwasan niya ang mga tingin nito. Bahagya niya lang binuhay ang ilaw ng kwarto ng anak para maihiga ng maayos sa kama. Lumapit naman siya dito at tinanggal ang sapatos nito. Paglingon niya, ay nakita niya na nililibot nito ang tingin sa loob ng kwarto. Puno ng mga laruan ang kwartong ito. Bala kasi talaga niya na gawing playroom lang ito at share sila ng kwarto ng anak. Pero gusto daw nito na may sarili daw siyang kwarto. Napaayos siya ng upo sa kama nang makita niya na unti-unting lumalapit ang lalaki sa lamesa kung saan nakalagay ang mga picture. He knows me? Ang mga mata niya ay tumama sa sahig. Hindi kayang harapin ang mga tingin nito. Yes, from the start. Tumayo siya at bahagyang lumapit dito. Let's talk outside. Sabay pa nilang sinulyapan muna ang anak bago lumabas ng kwarto nito. Pinatay niya ang ilaw at dahan-dahang sinara ang pinto. You want some coffee or juice? Seryoso ang tingin nito sa kanya. Ngunit hindi nagbalak na magsalita ng kahit ano pa. Just water. Ginamit niya ang pagkakataon na yun para makahinga muna. Ang akala niya ay handa na siyang harapin nito. Na kapag nagkita sila nito, ay masasabi niya ang lahat. Ngunit ngayon ay naduduwag siya. Natatakot siya sa magiging galit nito sa kanya. Pumikit siya ng mariin at napabuntong hininga. Reyna, this is for Nate. It's not for you. It's for Nate. Mahinang bulong niya sa sarili. Kumuha na siya ng tubig at nilapag yun sa lamesa. Doon naman ay naghihintay sa kanya si Nixon. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero kung saan alam ko nagsimula ang lahat, doon na lang. Hindi ito nagsalita at hinintay ang susunod niyang sasabihin. I know it was wrong. You're too drunk that night and I took that as opportunity. Gustong gusto kita at that time and I admit, hindi ako nag-iisip ng tama. May nangyari sa atin at hindi siya makatingin sa mga mata nito. Natatakot siya na baka sumbatan siya nito o kaya maliitin. Pero hindi ko naman gustong ipaako sa yung anak ko.
Ginusto ko yun kaya pinili ko na lang umalis ng Pilipinas para dito palakihin si Nate. Narinig niya ang malalim na paghinga nito. Napakabigat nun kaya naman namuo ang tubig sa mga mata niya. Ito na ba ang kinatatakutan niya? Susumbatan na ba siya nito? Nasasabihin nito sa kanya na napakadesperada niya? So he's my son. Why didn't you tell me? Mabilis na napatingin siya dito. Kitang-kita ang sakit sa mga mata nito. Fuck, Reyna. He's my son. And you hide him from me? Why did you left that day? Bakit di mo sinabi sa akin agad? Hindi galit ang nabusesa niya sa tono nito. Kahit may diin, ay hindi siya nakaramdam ng pagbabanta. Mas lamang ang sakit sa boses nito. Para bang pinagkaitan nito. Para bang may inagaw sa parte ng buhay nito. Natakot ako na baka ipagtabuyan mo ako. Na baka kamuhian mo ako dahil sinamantala ko yung pagkakataon. You didn't do that. We did that both. Kahit gaano ako kalasing, ay alam ko pa rin ang katawan mo. Maybe, I'm the one who took advantage at your weakness. You should have stayed. Dapat sinabi mo sa akin agad. Nakita niya ang pagbuo ng luha sa mga mata nito. Mabilis na kumirot ang puso niya. Naaalala na naman niya kung paano niya minahal ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Naaalala na naman niya kung bakit nga ba gustong-gusto niya ito noon pa man. He asked a lot about you. Sobrang curious siya kung anong boses mo. Sobrang excited siya na makita ka at makilala sa personal. Hindi lumilipas ang araw na hindi kanya hinahanap sa akin. Tumulo na ang luha niya. Kaya napatakip na siya ng bibig para pigilan ang paghikbi. Naikayuma isa nitong kamao at pinipigilan ng pagluha. Itinago mo siya sa akin. Is this about my family status? Takot ka ba na madamay sa pangalan ng pamilya namin? Mabilis siyang umiling. Oo nga't natakot siya. Kilala ang mga Peralta dahil sa angkan nito na magagaling sa pakikipaglaban. Ang pamilya na nagmamay-ari ng maraming ahensya. Hindi. Wala itong kinalaman sa pamilya mo. Tungkol lang to sa akin na takot sa mga pwede mong sabihin. Natatakot ako kahit di ko pa man sinusubukan. Ako yung may mali. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay nabawasan ng bigat sa dibdib niya na ilang taon niya ring kinimkim. Pananagutan ko ang anak natin. You won't get away from me. Hindi ka pwedeng umalis na naman at magtago sa akin. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ayos lang naman sa akin kahit mag-co-parenting tayo kay Nate. Baka magalit din ang asawa mo. Tumikhim ito at bahagyang natawa. Wala akong asawa. Tumaas ang kilay niya at iniwas ang tingin. Anak meron. Parang biglang hiniwa ang puso niya. May half-brother na agad ang anak niya? Ilang taon na siya? 4 years old? Mas lalong nanikip ang dibdib niya. May pinapanagutan pala ito habang siya ay naghihirap sa kanyang anak noon. Wow! I'm just kidding. Wala pa akong asawa. At ang anak lang natin ang anak ko. Mabilis niyang pinalisikan ng tingin ng lalaki na ngayon ay nakangiti na. We'll fix this for our son. Kung nalaman ko lang agad, hindi mo kailangan mag-isa habang pinapalaki siya. What's your source of income? Bahagya siyang natigilan nang maramdaman niya ang puso niyang gustong kumawala. Ito ang ini-imagine niyang scene noon, na makagawa sila ng masayang pamilya ni Nixon habang pinag-uusapan ang mga gagawing plano. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya bilang finance manager. Sapat na yun sa monthly bills niyo? Pinagsiklop niya ang mga daliri at bahagyang tumango. Napagkakasya, mahirap lang i-budget nung 2 years old siya pero nakakaahon naman. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanya at parang natigil ang kanyang paghinga.
Ang akala niya ay nawala na ang grabing feelings niya para dito. Ngunit parang nagkamali siya. From now on, you don't have to work anymore. You just need to be in our son's side whenever you want. Nakagat niya ang labi para pigilan ng luhang gustong kumawala. Nang maramdaman niya ang mga kamay nito sa balikat niya at marahan siyang niyakap. Pwede ka nang mapagod ngayon. I'll help you with everything. You just have to stay and never hide from me again. Tuluyan na siyang napahikbi at tumangutango. Ngayon niya lang naramdaman ng comfort na matagal niyang hinahanap-hanap. What was that, kuya? Mabilis niyang naitutok ang baril sa kapatid na sumulpot galing sa dilim. What the fuck, Marian? Umirap ito sa kanya at tinabig lang ang baril niya. Who was that kid who called you dad earlier? Answer me! Ha? Hinintay kita maghapon para dito. Natatawa siyang naglakad patungo sa sofa habang tinatanggal ang blazer. Chismosa ka talaga. Paano ako sa'yo eh? Inunahan pa siya nito sa pag-upo sa sofa, kaya naman napailing na lang siya. I'll tell you, but don't tell this to anyone. Excited naman itong tumangutango sa kanya. Kahit kay Leonel? Tumango siya at ngumiti. Kahit kay Leonel. Bumuntong hininga ito bago pumayag. Okay, sige, wala akong pagsasabihan. So anong meron? I have a son. You have a son? Sinamaan niya ng tingin ng kapatid, kaya naman ngumiti ito ng awkward at bahagya pang umakto na isinisipper ang bibig. He's 4 years old. Bumilog ang bibig nito pero hindi nagsalita. He looked exactly like me. He was so handsome like me. Hindi niya alam na ganito pala kasaya ang puso niya kapag may anak na. Hindi niya alam na kahit pala hindi siya naging maayos sa ilang taon, ay may mabuti pa rin siyang matatanggap. His mother is also beautiful. I didn't notice that way back. But she was so strong and brave to raise her son alone. She was amazing, Marian. Napayuko siya nang maramdaman ng luha na nagbabantang kumawala sa kanyang mga mata. I have a son. Bahagya siyang natawa habang pinupunasan ng luha. Oh my God, kuya! Congratulations! I have another pamangkin. When can I meet him? Wanna come tomorrow? Mabilis na tumangutango ang kapatid niya. Luhaan na rin ang mga mata nito. Oo naman. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Kilala niya si Reyna noon pa man dahil schoolmate niya ito. Dumagdag pa nagtrabaho ito sa kumpanya ng mami niya. Kaya naman nagtaka siya nang pamilyar sa kanya ang figura nito. Nagdalawang isip pa siya dahil kahit kailan, hindi naman siya kinausap ng dalaga nun. Kaya paanong ito ang makakasama niya sa iisang kama ng gabing yun? Katulad ng napag-usapan nga, ay isinama nga ni Nixon ang kapatid niya patungo sa bahay ni Reyna at ng anak niya. Oh God! I'm so excited to meet him! Natawa siya sa kapatid bago siya bumaba ng kotse. Kinuha pa nila ang pinamili nilang regalo para sa anak bago nag-doorbell sa gate nito. Mabilis naman na bumukas ito at bumungad ang babae. Nakatali ang brown at kulot na buhok nito. May kasama ka pala. Nakita niya kung ano ang reaksyon nito. Ngunit hindi niya nalang pinansin dahil tuluyan na nilang binuksan ang pinto. Pasok kayo. Nasa kwarto lang si Nate, inaayos ang toys niya. Tumango siya dito at pumasok. Nauna na ang kapatid niya na excited na hinanap ang anak niya. Daddy! Mabilis na inilapag niya ang mga dala at sinalubong ng yakap ang anak. Oh, MG! It's him! You're right. He looks exactly like you. Hindi mapigilan ang pagka-excite sa boses ng kapatid. Kaya naman natawa siya dito. Anak, she's your Tita Marian, my sister. Nakita niya ang biglang pagkalmante sa mukha ni Reyna, kaya naman sumulpot ang multo niyang ngiti. Bahagyang kumawala sa kanyang anak at lumapit ito sa kapatid
na naghihintay ng yakap. Wow, tita, you look so pretty like my mommy. Sabay-sabay silang napatingin sa babaeng nakatingin lang sa kanila. Bahagya itong umiwas at namula. Napangiti naman siya dahil doon. Well, your mom is really pretty. Much prettier than Mickey though. Tumayo siya at kinuha ang isang paper bag at bahagya siyang lumapit kay Reyna. Napaatras pa ito bago napatingin sa kanya. This is for you. Mabilis na napatingin ito sa inaabot niya. Marahan naman itong kinuha yon. Ano to? Thank you. Token of appreciation. Alam ko hindi pa yan sapat. But I know, I have a lot of years to fulfill for what I missed. Namula ang pisngi nito. Gusto niyang matawa dahil sa cute na reaksyon nito, pero pinigilan niya ang sarili. What's for me, Dad? Napangiti naman siya sa anak at kinarga ito. Madami. Your tita bought lots of toys for you. Then if you want, pwede tayo mamasyal. Lumiwanag ang mukha ng anak nila at masaya siya nitong hinagkan sa pisngi. Really po? Can we go to amusement park? Gusto namin ni Mommy doon. Sinulya pa niya si Reyna na may ngiti sa labi. Of course, kahit saan niyo gusto. Kahit saan gusto ng mag-ina ko. Kitang-kita niya ang pagkatigil ni Reyna at ang pamumula ng pisngi nito. Can I also go? I promise, I won't disturb you guys. Napailing na lang siya sa kapatid at ngumisi. Itanong mo sa mag-ina ko. Umirap sa kanya ang kapatid at matamis nang nginitian ng anak niya at si Reyna. Can I go with you? Please? Nag-puffy eyes pa ito sa dalawa at ngumuso pa. Oo naman. Malawak itong ngumiti at dumila naman sa kanya. Kasama daw ako. Natatawa na lang siyang umiling dito. Let's go get ready. Excited na aya ng kapatid niya sa anak niya. Kaya naman marahan niyang ibinaba ang anak para mahawakan ng kapatid niya. I'm glad that you raised him to be this energetic. He's a taekwondo student. Nagulat siya dahil doon. Ang akala niya ay ayaw nito sa klase ng trabaho niya. Kaya ito lumalayo sa kanya. Gustong-gusto niyang kinakalaban ng mga gamit dito sa bahay. Namana niya lahat sa'yo. Mahinang tawa nito. Natigilan naman siya nang marinig ang mahinang hagikgik nito. Pakiramdam niya may kung ano sa tawa nito na nagpakompleto sa bakante niyang puso. Active siya sa lahat. Maganda rin yun para ma-discover niya kung anong gusto niya. Wala siyang ibang masabi kundi bilib siya sa babaeng ina ng anak niya. Nagagawa nitong ipagawa sa anak nila ang mga gusto nito kahit pa may bayad ang mga gusto nito. Mag-isa lang ito at walang tumutulong dito na pinansyal. Ngunit kinakaya pa rin ito. Napuno ng tawa ng anak nila ang buong kotse. Hindi pa sila nakakarating sa amusement park ay masayang-masaya na ito. Watch your step, anak. Bilin niya nang patakbo itong lumapit sa mga rides. Sumunod naman sila agad dito. Nang maabutan niya ang anak, kinarga niya ito at hinagis sa ere. Malakas naman itong tumawa. Dahan-dahan ka sa anak natin. Natatawang ani Reyna sa kanya. Don't worry, hindi ko naman siya pababayaan. I know that. Nagturo pa na nagturo ang anak nila. Halos lahat ata ng rides ay nasakyan nila sa loob ng ilang oras. Mom, I want some cotton candy. Turo nito sa cotton candy na iba-iba ang kulay. Ngumiti naman siya at pinigilan si Reyna na patungo sana doon para bumili. Ako na. Ngumiti ito at tumango. Okay, ako rin na. Natawa naman siya at tumango. Hinagka niya pa sa noo ang anak bago naglakad patungo sa vendor. Habang kinukuha ng vendor ang binili niya, ay napansin niya ang lalaking nasa gilid, nakaitim ito at matalim ang tingin sa parte ng mag-ina niya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at dinayal ang number ng ina. Mom, by any chance,
Alam ba nila na nasa Amerika kami? What? Why? They tracked you down? Nangunot ang noon niya sa sagot ng ina. Hindi rin ito sigurado? Baka sa ahensya niya. Baka sa dating misyon na hinandle niya. I'll call you back, Mom. Hindi na niya kinuha ang cotton candy at mabilis na hinila ang kapatid. Somebody's watching us. Bantayan mo ang mag-ina ko. Naintindihan agad nito ang ibig niyang sabihin kaya naman malawak pa rin ang ngiti nito nang makalapit sila sa mag-ina niya. Where's the cotton candy? Ngumiti siya kay Reyna at marahang hinaplos ang pisngi nito. Go to our car. Don't panic. Act normal. Bahagya niyang hinagkan ng noo nito. Lumipat naman siya sa anak at hinagkan rin niya ito sa noo. Marian. Ngumisila ang kapatid at tumango. Susunod ako. Nagtataka man, ay tumango ang mga ito at iniwan na siya doon. Naglakad naman siya palayo sa gitna ng mga tao at tama nga siya. Siya ang sinusundan ng mga ito. Nang sa wakas ay nakalayo na siya, ay pasimple niyang kinuha ang baril sa likod at mabilis na kinasayon. Mabilis pa sa patak ng ulan na umatake siya sa mga ito. What do you want? Galit na tanong niya sa unang lalaking nakuha niya. Sa halip na sumagot, ngumisilang ito. Kaya naman, pinaputokan niya ito agad sa ulo. Umikot siya at binigyan ng high kick ang isang lalaki. Mabilis na dumugo ang ilong nito. Kaya naman, umikot pa siya at hinampas ito ng baril sa ulo. What do you want? Ulit na tanong niya bago sakali ng isa pang lalaki. Kill everyone in your clan. Ngumisi siya dahil sa sagot nito bago ihampas ang ulo nito sa lupa. Binato naman niya ng bato ang 3 pang pasugod. Hindi pa ipinapanganak ang uubos sa lahi namin. Mariing ani niya bago barilin sa hita ang 3 pang natira. Sinipa niya sa mukha ang mga ito kaya naman natumba ang mga ito ng tuluyan. Nang matapos ay mabilis naman siyang tumakbo patungo sa parking lot. Doon ay naabutan niya ang 4 na lalaking natumba sa lupa. Otomatiko siyang napangisi at lumapit sa kapatid. Nakita naman niya ang mag-ina niya sa loob ng kotse. Wow! Nice job, Marian! Ngumisi sa kanya ang kapatid at nag-thumbs up lang. Tuluyan siyang lumapit dito at mabilis itong niyakap. So proud of you. They are skilled killers. I didn't know that you can fight like that. Natawa lang ito at nagkibit balikat. First time luck lang. Napailing siya at pinapasok na ang kapatid sa kotse. Nang makapasok din siya sa kotse, ay tiningnan niya agad ang mag-ina niya. Walang mababakas na takot sa mga mata nito. Bagkos ay puro paghanga. You okay, Dad? Ngumiti siya sa anak at inabot ang pisngi nito para hawakan. Don't worry about me, son. I'm okay. Sinulya pa naman niya si Reyna. Kalmante ang itsura nito. Parang buong-buo ang tiwala sa kanya na kakayanin niya. Pinaandar niya na ang kotse saka idinaya lang number ng ina. Hello, Mom. Narinig naman niya ang pagmumura ng pinsan sa kabilang linya. Kaya napataas siya ng kilay. What's happening there? Ha? Wala? OA lang tong Kuya Samuel mo. Sunod na narinig niya ang tawa ng asawa ng pinsan niya. Ang akala naman niya ay kung ano na. You were right. We're being tracked. Ang akala ko ba ay dyan lang sa Pilipinas? Kaya hindi nyo kami pinapauwi. Naiinip na siguro sila kaya dumayo na sila ng Amerika. Humalakak ang ina sa kabilang linya. Alam na alam niyang umiiling-iling na naman ito. Baka ang akala ay easy target kayo. Pasabi nga kay Marian na we missed her. Gusto niyang sabunutan ng sarili. Dahil kailan nga ba magseseryoso sa topic ang ina? Right, siya lang naman ang namimiss niyo. Kunwaring nagtatampong sabi niya. Who's that, Daddy? Sinulya pa niya ang anak sa rearview mirror at ngumiti. It's your grandma, Nate. Hindi niya alam kung nawala ang tawag dahil sa biglaang pagtahimik sa kabilang linya.
What the hell is that? Is it a kid's voice? Who are you with? Nailayo niya ng bahagya ang cellphone sa tenga at sabay silang natawa ng kapatid. Secret, ma. Hindi mo nga kami winawarningan man lang eh. Magsasalita pa sana ito pero pinatay niya na ang tawag. Mabilis namang tumunog ulit ang cellphone pero tumatawa lang siyang sinilent yon. Baliw ka talaga, kuya. Iinisin mo na naman yan si mommy. Ngumisi lang siya at tiningnan na mag-ina sa backseat. The Peraltas will know about them. This day, I swear. Tumatawang saad ni Marian. Excited to meet your family in the Philippines, son? Malawak na ngumiti ang anak niya at pumalakpak pa. Yes, Dad. More family. Big happy family. Sa bahay na nila nanatili si Nixon at ang kapatid nitong si Marian. Wala namang kaso yun sa kanya dahil sarili niya naman to. Ito na lang ang tanging naiwan sa kanya ng namayapa niyang mga magulang. Magsabi ka lang if may kailangan ka pang iba. Ngumiti lang sa kanya si Marian bago umiling. It's okay na, ate. Thank you so much. You should rest too. Ngumiti siya dito at ngumiti at nagpaalam na rin bago bumaba. Sa sala ay naabutan niya ang mag-ama. Tulog na ang anak niya sa hita ni Nixon. Pinaglalaroan na naman ito ang buhok ng anak. Magpahinga ka na rin, Nix. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Antok na mga mata nito pero pinipilit pa rin na magmulat. Come here. Napalunok siya dahil sa husky na boses nito. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa sofa kung saan ito nakaupo. Too far. Hinawakan nito ang kamay niya at bahagya siyang iginiya papalapit dito. Sumunod naman siya. Ipinatong nito ang ulo sa balikat niya. Natigilan siya sa biglaan nitong ginawa. It feels nice. If you didn't leave me. What are the things we already done? What are the happy moments we already created? Ikinalma niya ang sarili at hinayaan na ilabas nito ang mga gustong sabihin. But it doesn't matter. You're here now. And we will create lots of memories. Naramdaman niya ang marahang pagpisil nito sa kamay niya. But you didn't even like me to create some memories with. Halos mag-crack ang boses niya. Ang akala niya noon ay ayos na siya. Dahil naka-move on na siya sa one-sided love para dito. Pero hindi pa pala. Ni hindi nga niya makayanan na may kausap itong ibang babae. Who said that? Did I say that? Hindi ko maalalang sinabi ko yan. Natawa siya ng bahagya. Oo nga naman. Siya lang naman itong mahilig mag-assume ng mga bagay-bagay. You didn't even look at me once back then. Mahinang aniya, nang maalala kung paano siya nito ignorahin noon. You too. Hindi ko man lang nakitang sumulyap ka sa akin. Pinigilan niyang itago ang gulat. Paanong hindi siya sumusulyap dito? Maya't maya niya nga ito tinitingnan kahit saan. Para pa siyang baliw at obsessed na stalker. It's a lie. Then, let's start new. Napakurap-kurap siya. Hindi niya ito malingon dahil nakauna ng ulo nito sa balikat niya. Huh? Let me court you formally. Bahagya siyang napalayo dito. Kaya naman nagmulat ito at malamlam na tumingin sa kanya. If you're doing this because of our son, please don't. Hindi naman kailangan na magkasama tayo para iparamdam sa kanya na buong pamilya niya. Nakita niya ang pag-alpas ng multong ngiti nito nang kunin ng kamay niya. Why are you thinking that? You're so negative. Tumawa pa ito at hinila ulit siya nang maingat para mapalapit dito. It's true, I want my son. Natakot siya. Baka gusto talaga nitong kunin ng anak. Wala siyang magiging laban dito. Wala siyang pera pambayad sa attorney. And I want the mother of my child. I want her to marry me. Sa gulat, ay naitulak niya ito ng bahagya. Mabuti na lang at malaki ang katawan nito. Kaya hindi man lang nagalawang anak na mahimbing na natutulog. Nixon, listen. You don't have to do this. Kung iniisip mo yung responsibility sa anak natin,
Mabilis itong hinawakan ng batok niya at hinila palapit sa mukha nito para sakupin ang labi niya. Nagulat man, ay napapikit siya dahil sa ginawa nito. Alam niya. Alam na alam niya kung gaano kapamilyar ang labi nito. Tandang-tanda niya kung paano naglapat ang mga labi nila nung gabing yon. Kung paano inangkin nito ang lahat sa kanya ng gabing yon. Let's take our time to fall for each other more. Let's know each other deep. Hindi tayo nagmamadali. Hindi kita mamadaliin. Anito nang sa wakas ay pakawalan nito ang labi niya. I just want you to know that I want you. Not because of my responsibility to our son. Hindi dahil guilty ako sa ilang taong pagkawala ko sa buhay niyo. Hindi dahil sa kung ano. Gusto kita makasama sa buhay ko dahil mahal kita. Sa high heels mong nakakulong ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Natawa pa ito. Nagtaka naman siya sa kung anong high heels na tinutukoy nito. Nang maalala niya ang pares ng high heels na naiwan sa loob ng elevator. For now, my family will just fix the problem here. Then I will take you there. Don't worry. They are all amazing. Sa wakas, hinayaan niya ang sarili na makinig dito. Ito na ang matagal niyang pinapangarap. Ngayong nasa harap niya na, alangan naman tanggihan niya pa. Pakiramdam niya tuloy ay oportunista siya. Pero ano ang mali? Ito na mismo ang naghahain sa kanya at susunggaban na lang niya. I want you in my life. I already forgive you for hiding my son for years. Natawa siya at sinandal ang ulo sa balikat nito. It's giving, hiding the agent's son. Hinaplos nito ng marahan ang buhok niya bago mahinang tumawa. It's not just giving. It's actually happened. Sabay silang natawa. Ano pa nga ba ang mas gagaan pa sa ganito? Ang lalaking dati ay pinapangarap niya lang noon? Ngayon nandito na sa tabi niya. Bonus na lang marahil na gusto siya nitong pakasalan. Wala naman siyang ginawang ritual. Ngunit heto ang lalaki ay nais siyang makasama sa habang buhay. Tinitiyak naman niyang hindi niya ito ginamitan ng gayuma. Let's sleep like this. I want to sleep like this with you. Marahan pa siyang pinatabi nito sa kanya. Kaya sumunod naman siya dito. Ang kamay nito ay naramdaman niya sa balikat. Bahagyan nitong giniya ang ulo nito patungo sa balikat niya. It feels so nice to be with you, Reina. I've been looking for you. Sinadya mo pala talagang hindi magpahanap sa akin. Napapikit naman siya at ngumiti. Yeah, it feels so nice to be with you, Nix. Sumalubong ang buong Peralta sa kanila sa pagkababa nila sa helicopter na sinakyan nila pabalik ng Pilipinas. May mga lalaking naka-black suit din at nakahanay ng formal ang mga ito sa may red carpet pa. Ang buong pamilya ay naka-formal attire at napaka-expensive tingnan ng mga ito. Wow, Daddy, they're amazing! Tiningnan niya ang anak na kalong ng ama nito. Ngayon niya napagmastang mabuti ang mag-ama. Mukhang mafia boss ito at kalong nito ang munting anak nila. Pero hindi. Hindi mafia boss ang ama ng anak niya, kundi isang mahusay na agent. Welcome to the family. Masayang anang isang babae. Nakasuot ito ng gold dress, ang buhok nito ay nakatali at may konting kulot sa hibla at ang nasa gilid na mukha nito ay may pagkakulot din. Ang tayo nito ay makapangyarihan. Marahil alam nito kung gaano nakakatakot ang tindig nito. Malambing ang boses ngunit mabobosesa ng pagka-istrikta. Auntie Sylvia! Gusto niyang mapanganga. Ito pala si Sylvia Peralta. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa pangalan nito? Ito lang naman ang asawa ng malakas sa buong angka na si Manuel Peralta. Ang apo ko! Mabilis silang nilapitan ng isa pang babae. Alam niyang may edad na ito ngunit hindi maitatanggi ang ganda ng hubog ng katawan. Malambing ang itsura nito at mukhang mabait. Maging ang boses nito ay parang pasigaw na, ay para pa ring nakakaantok dahil sa lamlam. Hindi pa naman nila alam kung apo nga nila si Nate. Mahinang bulong niya
Dahil mukhang sigurado agad ang mga to. Oo ate, they would know. I told you marami silang paraan. Natawa pa si Marian bago sinalubong ang pamilya. Do you like Kuya's surprise? Tumatawang tanong nito bago bumeso. Mom, Dad, Fam, my son. Tumigil ito saglit at tumingin sa kanya. Ramdam niya agad ang pagwawala ng puso niya sa paraan ng pagtitig nito. She's Reina, my future wife, and the mother of my son. Agad niyang nakagat ang labi para pigilan na naghahalong ngiti at luha. Rinig na rinig niya kung paanong tumahimik ang mga ito bago nagsimulang asarin si Nixon. Iha, finally, come. Welcome to our family. Lumapit ang ina ni Nixon sa kanya at niyakap siya. I couldn't imagine how you handled it alone. You're so brave. Natutuwang nito bago siya iginiya papasok sa malaking mansyon. Doon lang niya napansin ang dalawang matanda na nakatingin sa kanila. They are our parents. Hinahayaan muna nilang masolo namin kayo. Mamaya silang manggugulo sa inyo. Natatawang nito bago siya bahagyang hilahin sa pwesto ng iba pang kamag-anak. Hi! OMG! We didn't know about you and the child. Come, sit with us. Tell us everything. Natatawang ng isang babae. Pinagmasdan niya itsura nito. Kahawig ni Nixon. Maging ang mga mata nito na malalim kung tumingin ay kagayang-kagaya kay Nixon. I'm Nadia, Nixon's older sister. Kaya pala. Hindi nalalayo ang itsura nito sa lalaki. Oo nga't matagal siyang nagtrabaho sa kumpanya ng mga ito. Ngunit hindi naman napadpad man lang ang mga ito doon. I'm Cecilia, and this is my twin Cody. These are my kids. Turo nito sa mga bata na ngayon ay ini-entertain na ang anak niya. Nice to meet you, Reina. Nice hiding Nakarma pala tong si Nixon kakaasar sa akin. Pagtawa ni Cody bago irapan ng pinsan. Nagtawa na ng mga ito. Napangiti naman siya at pinagmasdan ang kabuuan ng pamilya. Lahat sila ay busy sa pagtingin sa anak niya. Iniintriga naman ng mga nakatatanda si Nixon at siya ay nakorner ng mga babae dito. Nako Nixon, don't know how to drink too much. Nakakagulat naman at nalasing siya sa ganon. He didn't tell me anything. Parang nagtatampo pang sabi ni Nadia at tinanaw nito ang kapatid. Maybe he's not aware too. But don't worry about him. Nixon is a good man. Siya nag-asikaso sa mga anak namin kapag busy kami dahil bukod kay Marian, siya ang maaasahan na bunso sa pamilya. Tumawa naman ang mga ito bago siya muling alokin ng pagkain. Nagpatuloy ang welcome party para sa kanilang mag-ina. Nakita niya kung paanong nag-enjoy ang anak niya sa pakikipaglaro sa mga pinsan nito. Hindi ka pa ba inaantok? Naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Nixon. Pasado 1:00 na rin ng madaling araw at halos tulog na ang lahat. Namamahay lang. Ito kasi yung unang beses na makabalik ako ng Pinas Ngumiti siya at tumanaw sa malawak na espasyo. I can join you so you can sleep peacefully. Humarap siya dito at ngumiti. Inilapit niya ang ulo niya sa balikat nito bago sumandal. I didn't know that you have a nice and happy family. Nate loves them. Naramdaman niya ang pagngiti nito bago marahang haplusin ang buhok niya. I'm sure you love them too. Kapag kinasal ka na sa akin, isa ka na rin sa kanila. Natawa siya ng mahina bago lumika ng ngiti sa labi. Hindi ako perpekto, Nixon. Marami akong pagkakamali. Ang laki ng atraso ko sa'yo. Tumawa lang ito ng mahina bago siya inayos ito sa pag-upo. I am not too. Ang totoo, madalas sakit ako ng ulo sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko at pinsan. Don't just blame yourself for everything. Nandito ka na ngayon. Nandito na kayo ngayon. Hindi ko na kayo pakakawalan. Okay? Marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Kaya naman pakiramdam niya ay bigla siyang inantok. When you're ready, I will marry you. Kahit gaano katagal basta hihintayin kita at magsasama tayo ng panghabang buhay. Maingat nitong iginiya ang labi niya sa labi nito.
Marahan siyang pumikit at pinaubaya dito ang labi niya. Ilang beses niyang hiniling na sana ay hindi na ito lasing sa susunod nilang pagtatagpo. Ninanais niya ito sa kanyang buhay. I still love you so much, Nixon. Ano bang ginawa mo sa akin? Marahan siyang natawa ng pakawalan nito ang labi niya at ipinagdikit ang kanilang mga noo. Hoy, Reyna, sino ba yung tinitignan mo dyan? At kanina pa hindi maawat yung mga mata mo. Tinapik pa siya ng kaibigan kaya tuluyan na itong naagaw ang atensyon niya. Ha? May sinasabi ka? Umirap ito at parang naiinis na sa kanya bago ito bumuntong hininga. Oo, kanina pa kita kinakausap. Ni hindi maawat yung mata mo sa kakatingin kung saan. Napakurap-kurap siya sa kaibigan bago umiling. Wala lang yun. Ano ba yung sinabi mo? Tumikim ito bago iabot sa kanya ang notebook nito. Ito yung assignment natin para next week. Gawin mo Baka makalimutan mo na naman. Naiiling na lang ito na iniwan siya sa pwesto niya. Samantalang bumalik naman ang tingin niya sa kabilang building. Kahit nasa kabila ito, hindi naman ganun kalayo kaya kitang-kita niya ang binata. Si Nixon Vero na naman ang hinihintay mo. Wala na siya miss, kanina pa umuwi. Nagtataka siya habang nakakunot ang noo. Kabisado niya ang schedule ng binata kaya imposible naman na maaga itong umuwi. Pero 6:50 pa ang uwian niya. Tiningnan niya ang relo at 4:30 pa lang. Hindi naman siya kailanman nagkamali sa schedule nito. Madalas niyang hintayin ang binata. Hindi naman siya nagpapakita dito. Gusto niya lang masilayan ito bago siya umuwi. Mukhang may emergency sa kanila. Nagmamadali siyang umalis kanina. Kahit hectic ang schedule niya, magmula maging college student siya, gumagawa pa rin siya ng paraan para masilayan ito. Kahit saliwa pa ang schedule nila, sinusubukan niya pa rin makita ito kahit saglit lang. Tara na, Miss Reyna. Overtime ka na naman. Tiningnan niya ang katrabaho bago sumulyap sa relo. Mauna ka na, may tatapusin lang ako? Ito naman ang lagi niyang dahilan. Magmula na maging empleyado siya ng kumpanya ng ina ni Nixon, ay nalaman niya kung kailan dumarating doon si Nixon at ngayong gabi yon. O siya, sige, mauna na kami, ingat ka. Ngumiti lang siya at tumango. Nagpatuloy siya sa ginagawa dahil mamaya pa namang 10:30 darating ang binata. Bukod sa binata ay gusto rin ni Reyna ang trabaho niya doon. Kaya siguro bonus na lang kung makikita niya ito. Sa sobrang focus ng ginagawa, hindi niya namalayan ng lalaki nasa likod niya. It's late. Why are you still here? Halos hindi siya makahinga. Bigla ang tumigil ang pagtibok ng puso niya at biglang tumibok na lang nang walang buwelo. Sir Nixon? Ngayon niya lang ito nakita ng ganun kalapit. Madalas ay ilang hakbang ang pagitan nila. Madalas ay hindi naman ito tumitingin sa kanya. It's already 11. You should go home. Natulala siya sa kagwapuhan nito. Gabi na pero mukhang fresh pa rin ang binata. Amoy na amoy niya ang manly perfume nito. Opo. Tapusin ko lang po to. Ako nang bahala dyan. Umuwi ka na. Masyado nang late. Nagkukumawala ang puso niya. So far, ito ang pinakamahabang usapan nila. Dapat ay matandaan niya ang araw na to. Dahil baka hindi na to maulit. Sige po, thank you. Nang matapos niyang ayusin ang table niya, sabay sila nitong lumabas sa building. Ihahatid niyo ako, sir? Gusto niyang bawiin ang sinabi ng ma-realize niya na hindi. Tumingin sa kanya ang bodyguard sa building. Parang kahit ito ay nahiya sa sinabi niya. Ay, joke lang, sir. Natawa siya kunwari para itago ang pagkapahiya. Gusto niyang lamunin na siya ng lupa. Gusto niyang hilahin siya ng simento at itago sa kailaliman ng impyerno. If you want. Ito na naman ang puso niya. Para na namang baliw dahil hindi magkamayaw sa magiging reaksyon. Ano daw? Kung gusto daw niya? Hindi na po, sir, joke lang po yun. Mag-ingat po kayo. Ngumiti ito sa kanya bago tuluyang nagpaalam. Para naman siyang nakalutang sa ulap nang hindi niya matanaw ang kotse nito. Oh my gosh, kinausap niya ako, Kuyang Guard.
Ramdam na ramdam niya ang pamumula ng pisngi. Paano hindi siya kikiligin? Sa ilang taon na pasulyap-sulyap nito sa kanya, ay sa wakas kinausap siya nito. Ilang taon ang inabot para dun, ngunit ayos lang sa kanya. Masaya ang puso niya. Kaya may improvement na. Araw-araw niya iniisip ang gabing kinausap siya nito. Kahit pa sa tuwing nakikita niya ito, ay hindi siya pinapansin. Marahil hindi na siya nakilala. Dahil sa pagiging stalker niya, isang gabi nakita niya itong umiinom mag-isa sa bar. Broken-hearted ba ang binata? Ngunit wala naman siya nakitang naging karelasyon nito. Ni pakikipag-usap nga sa ibang babae, hindi niya ito nakita. Pasimple siyang lumapit sa pwesto nito at tumagilid lang para hindi siya makilala. What can I get you, ma'am? Sinulya pa niya ang waiter at kumuwi. Hindi naman siya nagbabar. Anong dapat niyang orderin? Mojito na lang. Nang sumunod dito sa kanya, ay nilingon niya ang binata. Nakita niya ang 2 bote ng Jack Daniels na ubos na. Aba, nagpapakalasing talaga? Mahinang bulong niya. Hindi naman nagtagal, ay isinerve na sa kanya ang inumin niya. Sumimsim siya ng bahagya dito at medyo napawaw dahil matamis pala ito. Oh, ganito pa ang lasa nito? Kahit ilang taon na siya, di pa siya nakakainom ng alak dahil busy din siya sa pag-stalk sa binata. Hindi pa siya nangangalahati nang mapansin niya na tumayo na si Nixon. Mabilis siyang tumayo at lumapit dito. Sir, uwi ka na ba sir? Hatid na kita. Suhestyon niya at mahina itong natawa. Amoy na amoy niya tuloy ang matapang na amoy ng alak sa bibig nito. Ngunit kahit ganon, ay parang matamis sa pang-amoy niya. Muntik na itong matumba kaya nag-aalangan siyang hinawakan niya ito. Lihim pa siyang napangiti. Ito ang unang beses na nahawakan niya ang binata. Hi! Nakangiting bati nito sa kanya. Pikit ang mga mata nito ngunit malikot na. Sir, iuwi na kita, mas mabuti pa. Sinenyasan niya ang waiter kaya naman nag-thumbs up lang ito. Malaki na ang binata kaya hindi biro ang bigat nito para alalayan ito palabas sa bar. Nasaan ang susi mo, sir? There. Pareho silang pasuray-suray hanggang sa makarating sa parking lot. Nahirapan siya dahil sa bigat nito. Kinapa naman niya ang susi sa lahat ng bulsa ng binata at nakita niya naman agad. Nang mahanap niya ang kotse nito, inalalayan niya patungo doon ng binata. Sir, ayos kayo ng konti. Pareho tayong matutumba dito eh. Kahit crush kita, susuntukin talaga kita kapag natumba tayo. Nakaraos naman siya nang sa wakas ay maipasok niya sa kotse ang binata. Nahihirapan pa siya sa posisyon nito dahil ang ulo nito ay nakasandal sa bintana ng kotse at pinagkasya ang malaking katawan sa buong backseat. Hay nako! Na-stress na siya agad. Ba't ba naman kasi nito naisip maglasing? Kahit naghahabol siya ng hininga ay inayos niya ang binata. Sir, saan tayo? Nakita naman niya ang susi ng hotel room nito na nasa harapan ng upuan. Nakatatak din doon ang pangalan ng hotel. Kaya kahit hindi na ito umimik, ay alam niya kung saan to dadalhin. Pagkarating niya ng hotel ay nagpatulong na siya doon para lang maayos na maidala ang binata sa kwarto nito. Hindi pa siya agad umalis. Kumuha pa siya ng bimpo at nagpainit muna ng tubig. Para hindi ganun kainit ang pakiramdam nito. Bakit ka ba kasi naglalasing, Nixon? Broken-hearted ka ba? Hala, may nililigawan ka ba na hindi ko alam? Kung sa bagay, sa gwapo mong yan, imposible namang wala. Kinakausap niya lang ito habang patuloy siya sa pagpupunas ng katawan nito. Nasa gitna siya sa pagsasalita nang gumalaw ang kamay nito at hagilapin ang kamay niya. Saglit siyang natigilan at nanlaki ang mga mata. Reyna. Nakagat niya ang labi nang marinig niya ang pagtawag sa pangalan niya. Nix. Nakapikit pa rin ito at lasing pa rin. Baka naman hindi siya ang tinutukoy nito. Hindi naman siya nito kilala, kaya paano mangyayari yun? Patalikod na siya nang muli siya nitong hilahin. At sa pagkakataong ito ay mas malakas ang puwersa, kaya natumba siya at bumagsak sa bisig nito. I think I like you.
Nakapikit ito kaya hindi niya alam kung siya ba ang sinasabihan nito. Ngunit paanong magiging siya? Hindi naman siya kilala nito. Binalak niyang kumawala sa yakap nito ngunit na makita niya ang labi nito na nag-aabang sa kanya, hindi rin niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Ang alam niya lang ay matagal na niyang minamahal ang binata. Baka ito na ang senyales na dapat ay hindi niya hayaang makawala na lang ng basta. Malawak ang ngiti ni Nixon habang pinapanood ang asawa at anak niya. Nakabonding ang anak ng kapatid at pinsan niya. Matunaw naman yung asawa mo. Tumatawang ani Nadia bago siya akbayan. Sinimangutan niya ang kapatid bago irapan. Huwag ka nga ano dyan. Ikaw nga, kung tingnan mo ang mag-ama mo ay mas malala pa sa akin. Sus, pareho lang kayo ate at kuya. Huwag na kayo magturuan. Biglang sulpot naman ni Marian. Hindi niya alam kung nasa dugo na ng pamilya niya ang maging kabote. Na bigla na lang sumusulpot kung saan-saan. Hindi mo naman kami masisisi. Sila ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Tama ka dyan, Nixon. Nag-mature na talaga itong bunso namin. Sinamaan niya ng tingin ng kapatid at umismid. Itong si Maria ng bunso, hindi na ako. Saka, don't let my wife hear you Baka isipin niya masyado niyo akong binibaby. Nagtawa na ng mga kapatid. Bago, inasar-asar pa si Nixon. Reyna, halika raw dito, may sasabihin daw itong asawa mo. Mabilis siyang sinamaan ng tingin ng kapatid. Nang makalapit naman sa kanyang mag-ina, ngumiti lang siya at sinalubong ng yakap ang mga ito. Don't mind them. Nababaliw na naman ang mga kapatid ko. Kilala mo naman ang mga yan. Napatango na lang ang asawa bago natawa. Auntie! Grandma! Otomatiko siyang sinamaan ng tingin ng ina nang hindi nito narinig ang tinawag siya. Mahina tuloy siyang hinampas ng asawa. Ikaw talaga, inaasar mo na naman ang mami mo. Tumawa siya at hinagkan sa noo ang asawa. Kaya nga favorite ako ni mami kasi nawawala ang stress niya sa akin. Mabuti na lang talaga at umuwi tong si Nadia at Celia. Masyado na nilang minahal ang Palawan kesa dito. May pagtatampo sa boses ng kanilang lola Mika bago humarap sa kanila. Agad naman siyang umisi sa lola at lumapit dito. Sus lola, kayo nga dyan ni Grandpa ang nag-enjoy din sa Amerika? Sumenyas pa ang lola niya na huwag maingay at mahinang tumawa. Napailing na lang ang mami niya at ang Uncle Manuel niya. Mama, kung gusto niyo, tayo naman ang pumasyal sa Palawan. Para hindi naman nakakasawa dito sa mansyon ni Nixon. At isa pa, may susunod na ata sa apo natin na si Nate. Kaya magiging malaking pamilya na sila dito. Sinulya pa niya ang asawa na ngayon ay namumula. Sabay naman silang napatingin sa tiyan nito. Ngumiti siya at maingat na lumapit sa asawa. Tungkol nga pala doon, may gusto kaming sabihin. Natahimik ang mga ito kahit ang mga bata ay tumahimik din na para bang gusto ding maging updated sa chika nila. We're having another baby. Sabay na anunsyo nilang mag-asawa. Natigilan ng mga ito bago nagpalakpakan. Congratulations! Oh my G! Tumatanda na talaga ako. Biro ng ina niya, bago nito yakapin ng ama. Nginitian naman niya ang asawa bago hagkan sa noo. I love you, Reyna, my lifetime queen. Do you need something? Mukhang binobola mo naman ako eh. Natawa siya sa asawa bago mahinang pisilin ang ilong nito. Maybe I want another kiss. Pumasok siya sa loob ng opisina habang inaalalayan niya ang kanyang asawa na nasa 9 na buwan na. Ito ang week kung saan June na ito. Ngunit pinilit pa siya nito na iwan muna mga papeles sa kapatid niyang si Marian bago sila dumiretso sa ospital. You're the last in line in Peralta's clan. Sa ating magkakapatid, ikaw na ang huli. Sa ating magpipinsan, ikaw na rin ang huli. Umirap ang kapatid niya bago siya dilaan. Doon ay nakahanay rin ng upo ang mga pamangkin ng pinsan niya. Sige uncle, wala talaga kami dito. Tinawanan niya si Leonel. Tahimik lang naman si Wendy na nagbabasa habang ang kambal na si Walter at Wiscon ay parang may sariling topic. Pa-dramatic effect lang yun, Leonel. Huwag mong personalin.
Ba't nga ba nandito tayong lahat? Binabantayan niyo ba tong kapatid ko? Nagkibit-balikat lang ang mga ito. Si Auntie Reyna ang binabantayan namin. Kasi alam namin na dadaan kayo dito. Sasabay kami pupuntang ospital. Ani Wendy bago lumapit sa asawa niya. So hindi pala kayo nandito para sa akin. Kunwaring nagtatampong sabi ni Marian at ngumuso sa mga ito. Bahala kayo dyan. Gamitin niyo na yung isang kotse kung sasama kayo. Kasama ng lola niyo si Nate. Baka gusto niyo sumabay. Nagsinyasan pa ang mga ito, kaya naman napailing na lang silang mag-asawa. May sarili talagang way of communication ng mga to. O siya, mauna na kami. You guys know that I don't want to be late in the hospital. Para hindi na rin mahirapan ang auntie nyo. Ngumiti ang mga ito at tumangutango. Got that, uncle? Auntie, susunod po kami para i-cheer ka. Good luck po. Natawa ang asawa niya kaya naman tuluyan na silang nagpaalam. Mamaya ay patawanin ng mga ito ang asawa niya. At baka mga anak ito nang wala sa oras. Sana naman ay kamukha ko ng anak natin ngayon. Si Nate ay purong sayo. Tinawanan niya ang asawa bago hinaplosan siya nito. Basta healthy si baby at ang aking asawa okay lang. Kahit ikaw maging kamukha niya, hindi ako tututol. Alam nga namang tumutol ka. Sige ka, itatago ko na naman sa ang anak natin. At hahanapin kita kahit saang lupalop ng mundo, Reyna Veron. Hala, ano ka ba, Habi? Mga nganak lang ako't lahat-lahat hinaharot mo pa ako. This will be the first time that I'm going to see you, giving birth to our child. If I could just turn back the time. Sana'y nasa tabi mo ko nang pinapanganak natin ang panganay natin. Hindi ba? At ikaw na nagsabi sa akin na we will create new memories together? It's okay. Okay na ang nakaraan. It only gives us a chance na maliwanagan tayo sa mga nararamdaman natin. Kung naging tayo na agad nun, sa tingin mo ba tatagal tayo? Kung wala pang matatag na pundasyon ng pamilya natin? Ngumisi siya. Tama naman ang asawa. Dapat ay masaya siya ngayon at manatili sa tabi nito. Nang makapasok na sila sa delivery room, ay gusto nang kumawala ng puso niya. Ngunit hindi papatalo ang isang agent sa kabang yun. Dahil kailangan siya ngayon na mag-ina niya. I love you, hubby. Mas mahal ko kayo. Ang akala ni Nixon Veron ay sa isang misyon lang, iikot ang mundo niya. At hindi makakahanap ng mamahalin kagaya na lang ng kapatid at pinsan niya. Ngunit nagkamali siya na makilala niya si Reyna Valera. Ito ang kauna-unahang babae na nagpatibok ng puso niya. Ngayon, ipinangako niya sa sarili na mamahalin at poprotektahan niya ang mag-iina niya. Dahil ang kaligayahan ng puso niya ay nasa mga ito na. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!